Magandang araw po. Mayroon tayong sasagutin kung ang tanong ng kaibigan natin, kapag mataas daw po ba yung wastages o wastage, is apektado po yung food cost. Okay. Explain po natin yan. Lahat po ng restaurant may mga allowance yan sa sa wastages, okay? O wastage allowance. Mayroong 1%, may 0.8%, may 0.75%, may 2%. Kami doon sa nung nasa Japanese ako, conveyor belt yun, 2% kami allowed. Nung nasa casual dining ako, 1%. Yung ibang restaurant 8%, 0.8% o 0.75. Okay, doon po lang may naka-budget yung yung waste nyo. Okay, ngayon ang tanong nga dyan is paano ba i-calculate yung mga wastages? Kunyari, this is siyempre yung cost. Yung cost, for example, sa isang buwan meron kayong 1,000 pesos na wastage, tapos ang benta nyo 100,000, so 1% na po yun. So doon po yun mga na kung ang budget mo 1%, pasok ka. Pero pag tumas ka doon, apektado siyempre ang food cost mo. Ibig sabihin, lalo na kapag mabababa ang benta. Pag mababa ang benta, ang mangyayari niyan, konting waste pa lang, apektado na ng food cost, maapektuhan. Siyempre, kasi yung consumption yun papasok pa rin sa consumption. Na wala yung item na wala nang pupasok na pera. Nabawasan yung item mo pero hindi nadagdagan yung benta. So, kaya apektado po yan. Alright, so check nyo po yung target o yung allowance o yung tawag dito, yung budget, okay? Anong percentage o ilan percent dapat ang wastage nyo lang. Doon lang po kayo dapat mag-base. So yun lang po yun. I hope nasagot natin yung tanong ng ating kasamahan.